Sa tingin ko, hindi matutuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero bago natin ipagpapatuloy ang diskusyong ito, ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina. Kasi ito, maraming mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Itong Genesis Organic Spirulina. Ito ay tinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Tikman muna natin mga istorya. Hindi, mag-take tayo. Kailangan natin ito eh. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Ang dekalidad na spirulina ng bayan. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. This program is brought to you by Virginia Food Incorporated, Basta Hotdog, Virginia. Velox Energy, dinhinata magpagasolina o magpakrudo sa Velox Energy. Sa tingin ko, hindi matutuloy ang impeachment. Ibabalik yan sa Congress. Alam niyo kung bakit? Kasi it's a numbers game eh. Lahat ng mga pangyayari dyan sa lower house, sa Senate, it's a numbers game. It's a numbers game. Kahit nga pagpapasa ng batas eh. Kahit gaano pa kaganda yung batas mo kapag kulang ka ng numero, hindi maipapasa batas yung mga nais mong mangyari. Yung mga kung meron kang mga gustong mangyari diyan sa pagiging congressman mo or sa pagiging senador mo, dapat marami kang kaalyado. Kasi at the end of the day, as what I have been saying, it's still a numbers game, mga kaistorya. Diba sa batas, you present it, pagdidibatihan pa, marami mga chichibureche, kuskus balungos, blah blah blah, pero at the end of the day, magsasabi pa rin yung House Speaker, let's divide the House. So kung kulang ka ng kaalyado dyan, mahihirapan ka. Kagaya ng impeachment. Kaya nga siguro, minamadali yung impeachment, di ba? Bago mag-recess yung Congress ay sinampahan ng kasong impeachment, iniakyat ng lower house sa Senado yung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Probably hoping na maisagawa yung hearing before election. Mapa-impeach, mapatanggal si Vice President Sara Duterte before election. Kaso hindi man. Kasi sumunod man talaga sa tuntunin si Senate President Chis Escudero na after recess na. Kasi yun talaga ang policy. Ngayon, fast forward, midterm election, ito na. Parang pumabor, kung titingnan natin, subjectively, parang pumabor yung bilang ng mga senador sa panig ni Vice President Sara Duterte. Meron ngang mga, di ba, meron tayong naririnig na mga balita o sabi-sabi na pagsimula ng session ngayon sa bagong miyembro ng Senate, iki-question ni Senador Marcoleta ang legality ng pagkakasampa ng impeachment case kay Vice President Sara Duterte. At doon pa lang, I think, kapag ni-raise yan ni Senator Marcoleta, magtatagal yan. Kasi didebatihan pa yan eh. I think mag-move yan eh. I think mayroong motion na gagawin si Senator Marcoleta ukol dyan, mga kistorya. Ito fearless forecast ko lang naman. Ang kuhan ko dyan, ang basa ko dyan, magmo-motion si Marcoleta questioning the legality, questioning the process na hindi nasunod yung process of filing an impeachment case to a vice president. Hindi naman pwedeng mag-decide ang Senate President mag-isa dyan. At hindi naman pwedeng i-decide yan agad.
Diba? I-discuss pa yan, pros and cons. Diba? Pros and cons, titimbangin pa yan, magdedebate. Siguro isa yan sa dahilan bakit na-postpone yung first hearing. Diba na-postpone yung hearing? May schedule na yata sana sa impeachment hearing pero na-postpone. Siguro sa tingin ko dyan, mga kaistorya, magmo-motion si Marcoleta dyan. At yon, pag motion dyan, pag may mag-file ng motion, sa tingin ko ang motion to review the impeachment case, ibabalik yan ng Senate doon sa lower house to review. Pero ito yan, bago yan ibabalik, magdedebate pa yan, magdediscuss pa yan. Doon pa lang sa debate, mga kaistorya, matagal yan mga kaistorya. Magtatagal yan mga kaistorya. At doon pa lang kakainan ng oras yan. Ngayon, kung magiging tama ako sa basa ko, ibabalik yan doon sa Congress, sa lower house. Doon na naman yan, mag-aaway-away na naman dyan. Kasi sa tingin ko, if I'm not mistaken, medyo dumami yung kaalyado ng mga Duterte dyan sa lower house. Kaya sa tingin ko, mga kaistorya, at ito pa, yung mga kandidato dyan, yung mga senador, makikiramdam yan sa pulso. Bakit? Ang bilis kaya ng takbo ng panahon. Hindi natin alam, 2028 na. Yung magpapare-elect ng mga senador. Paano yan? Makikiramdam yan sa pulso. Kaya sa tingin ko, mga kaistorya, kung iba lang sana ang naging resulta ng eleksyon, kung halimbawa, marami ang nakapasok sa alyansa, wala na, tapos na. Tapos na ang laban. Goodbye, Sara Duterte. Pero iba ang nangyari. Iba ang naging resulta ng eleksyon Kaya medyo crucial ito, mga kaistorya. Kaya sa tingin ko, hindi matutuloy ang impeachment hearing. Sa tingin ko lang, sa tingin ko lang. Ano masasabi niyo mga kaistorya sa pinag-usapan natin ngayon? Please write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman po ay nanonood sa aking Facebook page and TikTok account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Magandang araw po sa inyong lahat.